Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Sa napanood natin dito sa Senate Review, hindi daw ito hearing, ayon kay Senator Alan Cayetano, patungkol sa halaga ng bagong Senate building. Sa mga nakapanood ng bangayan ng dalawang senador, sina Senator Nancy Binay at Senator Alan Cayetano, talaga mapapamangha ka na ganito na ba talaga ang mga senador natin dito? Alam naman natin na tama naman talagang busisiin kung paano ba ang presyuhan sa pagpapagawa ng bagong Senate building. Lalo pa at bilyones ang presyo nito. Masyado kasing sobroso ang pagpapatayo ng building na ito na nagpapakita na ang mag-uukupa ng mga kwarto rito ay lubhang malahari ang mga dating, mga hari at hindi public servant. Nung una pa lang napapapalita na sa BGC magpapatayo ng bagong Senate building, alam mo na di biro ang presyo ng lupa rito. Totoo nga, dahil lumalabas dito na kulang-kulang na 2 bilyon ang halaga ng lupa pa lang. Makatwiran nga ba na ang mga public servants natin na sa BGC pa magpapatayo ng kanilang bagong building? Samantalang ang BGC ay napaka-high-end ang dating. Mahal ang presyo ng lupa kada square meter. At ang lugar na ito ay napaka-asensado na. Bakit hindi nila inisip na humanap ng lugar na maaari pang ma-develop at umunlad ang ekonomiya sa nasabing lugar kapag doon nila tinayo ang bagong building ng Senado? Tulad na lang halimbawa sa Laguna o sa Bulacan. Dapat nga ang iba pang mga opisina ng gobyerno ay lumilipat na sa ibang mga probinsya para doon makapagbigay ng pag-asenso. At maiwasan pa ang pagdagsa ng mga workers dito sa Metro Manila. Iwas trapiko rin yun, di ba? At kapag sa probinsya itinayo ang mga opisina nito, hindi na aabot sa 2 bilyon ang halaga ng lupa. Hindi ba makakatipid pa at makakapagbigay pa ng magandang ekonomiya doon sa lugar na pagtatuyuan ng kanilang building? Anyway, ang pag-usapan lang natin ay bakit parang tila baga may pag-grandstanding itong si Senator Alan Cayetano dito nga sa huling Senate hearing review na ginawa nitong July 3, 2024. Kapansin-pansin ang gustong tumbukin. May political agenda rito. Maipahatid niya na ang naunang humawak ng proyekto ay tila baga may overpricing na ginagawa. Di man sabihin ng diretsahan, yan ang tumbok. Halimbawa na lang dito ay yung pagsita niya kung bakit daw ang mahal ng pagla-landscape na umaabot sa 600 million pesos. Gaano katagal ba reviewin ang 600 million sa landscaping? In fact, Ito, 875 million sa security cams. Baka buong Metro Manila na yan eh. Kung nagbigay ka ng briefing paper sa akin, pag take off, at iba yung binigay ng SCT, di kinausap kita, eto binigay ng SCT. May narinig ka ba hanggang sa akin ngayon? Nagpapa-interview ba ako? Ikaw yung araw-araw nagpapa-interview, di ba? So anong issue? Ang issue kasi, Mr. Chairman, Ang issue yan, tapos pinag-usapan natin, namin. this is just an estimate. Hindi mo estimate yan na lang pinapapirmahan yan. So, sa akin hindi na pa galing yan- sa'yo, na isang taon na nasa mesa mo. So, Hindi pa yan, siguro balikan natin yung DPWH. Nasa proseso pa tayo na hinihimay natin to. Baka naman kasi it will be a work of art. Ang lakas kasing manita nito si Senator Alan. Di ba ganyan din ang ginawa niya sa pagpapagawa ng cauldron sa SEA Games na nagkakahalaga ng 50 million pesos? Cauldron lang yun ha. Napakaingay din ito, SEA Games. The Giant Caldero, 50 million pesos. Korupsyon ang itinatapon sa'yo. I can tell you, Kuya Boy, my life in politics has not been perfect. Ito ang larawan ng cauldron o torch bearer na gagamitin sa opening ng 30th Southeast Asian Games sa katapusan ng Nobyembre kung saan host ang Pilipinas. Sinisindihan ito bilang signal ng pagsisimula ng isang palaro. Ang cauldron o kaldero ay may taas na 50 meters at 3 meters diameter na dinisenyo parang namayapang national artist at arkitektong si Francisco Bobby Manyosa. Pero ang nakakagulat ayon kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, nagkakahalaga ang kaldero ng 50 million pesos. Masyadong extravagant ang mahiwaga at pinakamalaking kaldero sa buong mundo sa ating kasaysayan ng ating bansa. 55 milyon para sa kaldero. Maraming pumuna rito, sobra-sobra daw ang presyo nito. Ano ang katwiran niya? Ang sabi ni Senator Alan na dating House Speaker na nakialam dito sa SEA Games. Ito daw ay work of art, kaya daw mahal. O ano nangyari sa issue? O din namatay na lang ng ganun-ganun?
Ang bilis niyang pumuna sa iba, pero yung trabaho niya, hindi yata niya napupuna. Mukhang nakalimutan na nga rin niya yung 10,000 pesos kada pamilya. Darasal po namin na sana sing bilis ng pagpasa ng Bayanihan Act ang pagpasa ng 10,000 tulong sa bawat pamilya. Marami ang umasa sa 10,000 pisong ayudang pangako ng tumakbong senador na si Alan Peter Cayetano. Ngayong nanalo na siya, tanong ng ilang Pinoy, nasaan na ang 10K? Sa isang ang viral video, hindi na nakatiis ang isang lalaki nang makita niya sa mall si Cayetano. Sir, 10K ko, sir! Pati ang mga netizen napapahugot tungkol sa 10K na ayuda kahit sa mga live video na hindi naman konektado kay Cayetano. Nadamay pati ang Facebook CEO na si Mark Zuckerberg. Meron ding bumuo pa ng group page at may gumawa pa ng 10K bill na may mukha ni Senator Alan. Napangako niya nung eleksyon. O baka naman sabihin na rin, hindi yun pangako, aspiration lang. May nagawa na ba siyang batas patungkol dito sa pangakong 10,000 pesos kada pamilya? Well, anyway, sa ginawang pagdinig patungkol rito sa presyo nga ng Senate building, dapat ba talagang dalhin na ito kaagad-agad sa hearing? Katulad nitong isinagawa ni Senator Alan Cayetano? Or Senate President said, You know, because proper context, when yung nag-issue ng statement, ang statement nyo ay from the original core and shell budget of 8.9 billion to a projected completion cost of 23.3 billion. And we're talking about the new Senate building project. Yung may mga component dyan na hindi bahagi ng pagko-construct ng new Senate building. we clarified that. If you were listening, we're clarified. During the time of Senator Lacson, ang sinabi, yung 7th floor pataas, walang fit out. Hindi yun. You're proposing That na is may not- fit out. That is not. So we will consult the 24 senators kung papayag sila ng additional billions for a fit out. So since nandito ka na rin, can you explain the 600 million na landscaping? Mr. Chairman, I think dapat ang mag-explain yan ay DPWH because at the moment nga, wala pa yan dahil nandun pa nga kami sa point na pinag-uusapan namin Bakit ito. wala pa? March 2023 yung sulat sa'yo. Natanggal naman kayo last month lang . So isang taon hindi rin gumalaw during your term. Tapos sasabihin nyo yung delay na sa amin. Ang sulat sa'yo March 20, Because, 2023. Mr. Chairman, we're in the process of reviewing everything. So it takes you more than a year to review everything. Kailan matatapos yung building? Ako, baka hindi ako umabot katulad ni Senator Enrile na 100 taon. Hindi, kung ako ay nagpatuloy ng building, talagang pipilitin natin matapos. Paano ito. ka In fact, matatapos kung yung phase 3 mo, 1 taon na sa'yo at sinasabi mo ngayon, hindi yan yung numbers kasi hindi mo pa nare-review. March 20, 2023, it's already July 3, 2024, Senator. 15 months na sa mesa mo. Then you Kaya. have the gall to tell all of us na yung delay na sa amin. Mr. Aguinaldo, sabi niyo ko kanina, sana madesisyonan namin kasi baka ma-delay. 15 buwan pala nasa mesa ni Senator Nancy. Of course not, Mr. Chairman. Hindi, kakaamin mo lang ngayon . Sabi mo, wala pa yan, nire-review mo pa. Gaano katagal ba reviewin ang 600 million sa landscaping? In fact- Ito, 875 million sa security cams. Baka buong Metro Manila na yan . Kung nagbigay ka ng briefing paper sa akin, pag take off, at iba yung binigay ng SCT, di kinausap kita, eto binigay ng SCT. May narinig ka ba hanggang sa akin ngayon? Nagpapa-interview ba ako? Ikaw yung araw-araw nagpapa-interview, di ba? So anong issue? Ang issue kasi, Mr. Chairman, Ang issue yan, tapos pinag-usapan pinakita natin, namin. this is just an estimate. Hindi mo estimate yan na lang pinapapirmahan sa So, akin hindi na pa galing yan- sa'yo, na 1 taon na nasa mesa mo. So, Hindi pa issue yan, siguro balikan natin yung DPWH. Nasa proseso pa tayo na hinihimay natin to. Na in fact, ang target, EMA award na to within, ano ba target natin? So, kung Definitely, may motibo rito sa Senator Alan Cayetano. Ipakita niyang concern siya sa pondo ng Senado na galing sa bulsa ng taong bayan. At nais niya rin siguro ipakita na overpriced ito. Pinapakita niya nagtataka siya na ito ay nagsimula sa 8 billion pesos at bakit ngayon ay naging 23 billion pesos na. Kaya siguro alam na natin na itong Committee on Accounts ang hiniling nito si Senator Cayetano nang manalong Pangulo ng Senado, ito si Senator Cheese. Itong Committee on Accounts kasi, ang may hawak dati, ay si Senator Nancy Binay. Dito, sa committee na ito, dito ang pera. Nasa jurisdiction ng Committee on Accounts, ang expenses ng Senado. At nung maging chairman na nga itong si Senator Alan Cayetano ng Committee on Accounts, hindi man lang niya kinuhang miyembro ito si Senator Binay. Nasabi nga natin ay dating chair ng nasabing committee. Hi, Ma'am Victoria po. Ma'am, tomorrow yung hearing on the Yes. building. Dadalo po ba kayo? And do you think kailangan pa po na
ng ganitong discussion on it? Well, actually, we will be monitoring the hearing kasi I just found out na natanggal na pala ako dun sa committee. So, I am no longer a member of the Committee on Accounts. So, akala ko kasi nasunod yung tradisyon, like kasi dun sa Committee on Tourism, I was retained, tapos ako yung ginawang vice chairperson. But apparently, dito dun sa Committee on Accounts, hindi na ako ginawang vice chairperson, hindi pa ako ginawang member ng committee. Bakit kaya? Hindi ba mas maganda sana kung kinuha niya kahit miyembro man lang ito si Senator Binay para mas smooth ang flow ng trabaho? Pero, tinanggal siya sa pagiging chair at hindi nga siya ginawang miyembro. Doon pa lang, may naaamoy ka na, di ba? Doon pa lang sa pag-upo ni Senator Nancy Binay sa nasabing Senate hearing cum review, mararamdaman mo na ang tensyon sa pagitan ng dalawa. May session hold doon doon sa video. Yeah. Go ahead. Can I show the video? Then I'll give you all the... Or we can go back. Yeah, go ahead. One question, Sure. if I may. Yes, please. Kasi parang kanina nabanggit po yung computation. Can I just ask you, Sadain, magkano mo ba yung budgetary cost estimate ng DPWH sa core and shell? So when you're looking, we recognize Senator Nancy and she's welcome to ask questions. Thank you, Mr. Chairman. Even if I'm not a member, but I heard na nagsabi naman po kayo at the beginning of the hearing na I am more than welcome to attend. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, Your Honor, the Mayowa for phase 1 is 8.9. Okay, and then 8.9 po yun, di ba? So 8.9. That's what it's And then Sir, para lang tayo klaro 8.9 including variation orders. If you exclude the variation orders, Mr. Chairman, is the budgetary cost estimate. yes, including. Kasi when they estimated it first, wala pang variation order. It was only 8.1. But the No, cost the awarded kasi is 8.06. 8.06, yes, the award. But the budgetary cost estimate is 8.9. No, So, that was, talking you're talking about the ABC. Ang nanalo was 8.06. So, 8.9 is the budgetary cost estimate. There's a difference to the actual amount awarded, there's a difference din sa budgetary cost estimate, at meron ding difference pag pinasok na yung variation order. But what I'm interested right now is how much is the budgetary cost estimate? It's 8.9 billion for the budgetary cost estimate. The ABC is 8.5. And the award, Po. Tapos, dumagano yung budgetary cost for the fit-out? Estimate, budgetary cost estimate. so it's 2.5. And for the works to complete, what is ano yung budgetary cost estimate? For the work to complete, it's 7.359 billion pesos. Meron ba kayong calculator? Pwede yung pakitotal. $18.7 billion. Tama po ba? So tama po na on your documentation, there's no such thing as 23 billion for DPWH. So, I think yung Sagsadain, hindi niyo po kailangan mag-apologize. Because wala naman... Ito yung presentation nila. Nandyan yung 21.7 billion. If you add the land cost, it's 23 billion. Yeah, but This was submitted by them. But we're talking about... May documentation ba kayo tungkol dun sa land cost? Dumadaan ba sa inyo yung pera ng land cost? Si ang present Mr. niya... Chairman, what we're talking about, building. Hindi mo trabaho... Ma'am, let's Mukhang inis na nga ito si Senator Binay dahil sa sinasabi niyang mali ang sinasabing facts nito si Senator Cayetano. Dahil hindi naman daw talaga 23 billion pesos, kundi 21 billion pesos lang. At doon na nga nag-start ang kanilang iringan. Halos hindi na nga pagsalitain ni Senator Alan Cayetano ito si Senator Binay. Pati na yung mga representative ng DPWH, parang ayaw niya na pagsalitain. saying it's 5.7 when in fact it was 7 point Mr. something. Chairman, you're... No, listen to Can me I first. just go back? Listen to me first. Magkano yung total? Listen to me first, Senator Ang problema Nancy. I'm kasi, still the Mr. chair. Chairman- No, ang problema sa iyo, you keep going around saying, gusto ko makausap si Alan, gusto ko makausap si Cheese. Nagkita pa tayo sa party, may cellphone, hindi mo raw kami kinakausap, tapos manggugulo ka ngayon sa hearing. Let me continue. I told Sec
na pinapalabas na walang 23B. Because there's no because he 23B. total, ayan yung There's a 23B, oh, ayan ang 23B. Ayan ang 23B na submitted ng SCT ng Yep. staff mo, na ikaw nagsabi sa akin na wag kong tanggalin, na Mr. ituloy Chairman, mo. So proper what's the context. issue? Anong sinabi nyo? Oh. Ang cost ng pagpapatayo ng building ay 23B. Ang sabi ni When- Senator Escudero, so far, ang total cost ng pagkakaroon ng bagong building ay nasa 23 na. That is At not- yun po ang binigay sa akin ng SCT na kasama dyan ang cost ng land. So ano ang issue? Wala naman issue. 23B talaga sinabit sa amin. If you want to tell me na mali lahat ng staff mo at may iba kang numbers, you're welcome to submit. But how can you argue with what they submitted to me? And how can we argue with what Senate President said? When You know, because proper context, when yung nag-issue ng statement, ang statement nyo ay from the original core and shell budget of 8.9 billion to a projected completion cost of 23.3 billion. And we're talking about the new Senate building project. Yung may mga component dyan na hindi bahagi nung pagko-construct ng new Senate building. We clarified that. If you were listening, we're clarified. During the time of Senator Lacson, ang sinabi, yung 7th floor pataas, walang fit out. Hindi yun. You're proposing That na is may not- fit out. that is not- So we will consult the 24 senators kung papayag sila ng additional billions for a fit out. So since nandito ka na rin, can you explain the 600 million na landscaping? Mr. Chairman, I think dapat ang mag-explain yan ay DPWH because at the moment nga, wala pa yan dahil nandun pa nga kami sa point na pinag-uusapan namin Bakit ito. wala pa? March 2023 yung sulat sa'yo. Natanggal naman kayo last month lang So isang taon hindi rin gumalaw during your term. Tapos sasabihin nyo yung delay na sa amin. Ang sulat sa'yo, March 20, Because, 2023. Mr. Chairman, we're in the process of reviewing everything. So it takes you more than a year to review everything. Kailan Lumalabas dito sa tagpong ito, ang dapat lang pakinggan, ang salita nito si Senator Cayetano. limang buwan mo hindi hinimay March 20 and Of course, 2023 sinabit sa'yo. Na sa akin na. Alam Mr. nyo, Chairman, hinihimay namin to isa-isa. In fact, well, kaya kami project manager. inaabot kami ng 9 a.m. hanggang 9 ng gabi. So bakit Dahil nyo nga hindi nahimay ng 15 buwan? Ito yung sulat na sa akin, March 2020, tapos tinatanong kita ngayon, wala kang masagot sa himay. Hinihimay Nandito namin tayo isa-isa, para Mr. ma-review namin. Chairman. Ang trabaho ko mag-review. Ang trabaho ko Because, mag-review. Mr. Chairman- So kung gusto niyo tumulong sa review, you're welcome. Kung gusto mo magdebate, doon tayo sa labas. Sayang oras ng Because, Senado. Mr. Chairman, hindi pa to naka-quantify ng DPWH Nasa Hindi proseso na-quantify. Sila nag-submit nito Hindi May pa paano walang quantity? Sinabi na nga sa'yo It's an na kapag estimate. ka binid, it is pag binid to, sabi sa'yo, it's 8.5B. I-negotiate mo, it's 7.2B. What's the Binigay sa'yo difference? to, Siguro, Mr. 15 Chairman, months. tanungin natin yung DPWH. What's the difference between a budget estimate and yung nagka-quantify na tayo ng materyales? And at the moment, nasa na tayo dun sa proseso? Under review pa rin po. Daig pa nga ng toot ng manok ang bibig ni Senator Alan. Walang tigil. Ayaw magpasingit. Magkano? Hindi, pero So, Mr. in the Chairman, end, pag nagpapagawa ka ng bahay, hindi kasama yung bibili mong refrigerator tsaka TV as cost of the building. di wala kang refrigerator, wala ka rin TV. Yeah, pero hindi mo Oh. I mean, sa competition ng DPWH, hindi yun bahagi. Tama Hindi po ba? naman- hindi naman refrigerator at TV to, ma'am. For example, Ma'am. cybersecurity, bahagi ba ng... Ma'am, ano ba intention mo cost sa ng- guguluhin mo yung hearing namin? Hindi ko ginugulo yung hearing. It's 23 billion total. Walang nagsabi dito na 23 billion total DPWH. Wala akong nagsabi nun. Ang dami mo nang inimbento sa media kung saan mo nang Wala dinala ko yung akong issue. iniimbento. Imbento ka. Naka-10 interview ka. Baka naman ito yung Makati, Taguig. Hindi mo man lang iniba yung question dun sa radyo. Lahat sila pare-pareho question. Eksakto pa. Halatang ikaw nagbigay ng question. Ano namang kilalaman? Ano namang kilalaman Bakit naman ako magbibigay ng question sa media, So, napakagaling Mr. Chairman? Baka gawain mo yung nagbibigay ng tanong sa mga media. So, ma'am, Excuse me. 10 interview, eksakto lahat ng question. Coincidence, ang galing mo naman. Siguro, Diba? mas maganda- Kagabi. Mas maganda Kagabi. tanungin yung mga Hindi sila, taga-media. radyo ang sinasabi ko. Ang point ko, ma'am, Wala pwede rin bang akong stick to the interview issue sa radyo, tayo? Mr. Hindi, ma'am, Chairman. walang Alam na nag-bring kaya up din dito tayo ng ibang bumaba issue. kasi kanina pa gusto magpaliwanag ng DPWH, hindi sila O sige, makapagpaliwanag ng pagpaliwanag natin. maayos. Sa ginawang ito ni Senator Alan, lumalabas na pamumulitika ang ginagawa niya. Bakit? Hindi ba 2022 pa sila nahalal at nakapag-take oath? And commissioners of the Commission on Elections sitting en banc as the National Board of Canvassers do hereby proclaim Alan Peter S. Cayetano as Senator-elect in the May 9, 2022 national and local elections to serve for a term of 6 years ending June 30, 2028 in accordance with Section 4
Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines, done this 18th day of May 2022 at the Philippine International Convention Center, City of Pasay, Philippines. Signed, Saidamin B. Pangarungan, Chairman, Socorro B. Inting, Commissioner, Marlon S. Casquejo, Commissioner, Aimee P. Ferolino, Commissioner, Ray E. Bulay, Commissioner, Aimee S. Torrefranca Neri, Commissioner, George Erwin M. Garcia, Commissioner. Lahat naman ng senador ay dapat na maging concern sa pagpapagawa ng nasabing Senate building. Bakit ngayon lang sumusulpot ang mga isyong ito? Na para bagang napakalaking kasalanan ni Senator Zubiri at Senator Binay sa pagpapagawa ng napakamahal na building na ito. Hindi ba mas maganda kung noon pa nila ito binusisi? Sabi nga natin, July 2022 ay nagsisimula na sila bilang senador. Sana noon pa sila nagpatawag ng meeting o nag-request ng meeting para alamin at busisiin kung paano na itong pagpapagawa ng nasabing building. Sana ay natawagan na at nakausap kung sino man yung representative ng DPWH, ang contractor, si Senator Nancy Binay, at kung sino man yung mga senador na may mga katanungan patungkol rito. Ito nga si Senator Robin. Sabay-sabay naman kayo nahalal, di ba? Nakipag-usap naman siya kay Senator Binay para magkaroon ng revision. Nais niya kasi magkaroon ng prayer room sa nasabing building. At mukhang ito naman ay naaprubahan. Pero definitely, ang mga revisions na ito ay may kaukulang karagdagang presyo. So, ang nais lamang nating ipakita rito, kung talagang nais makipag-usap noon pa, dapat ginawa na. Kung may mga katanungan at mga request, ay maaari naman pag-usapan. Bakit kailangang humantong sa ganitong klaseng bangayan? At mukhang timing para sa 2025 elections. Kung may mali at may overpricing na sinasabi, di sana na-solve na noon pa. Ilang taon na ang lumipas. At ngayon nyo palang i-raise ang issue na ito kung may issue man. Kaya tuloy iisipin mo na talaga namumulitika ito si Senator Chis, lalo na ito si Senator Cayetano. Nung nagpa-presscon kasi si Senator Binay ay lumalabas na ito si Senator Alan, ay di man lang siya kinakausap patungkol rito. Ano pa talagang intensyon niya? 'Di ba? Kasi bakit kailangan magpatawag ng hearing kaagad? I saw a copy of the letter Yung letter niya sa DPWH parang June 18. So ilang araw, 'di ba, ano yung statement niya na parang hindi siya pinapansin. Technically, if there was a proper turnover, yung mga hinahanap niyang dokumento, nandun lang yun sa Senate building. And as chairperson of the Committee on Accounts, he already has access to those documents na hinihingi niya. But, yun na nga hindi niya ako tinanong. So, nag-aantay din ako kasi may mga ibang data nasa cloud. So, on my end, kailangan ko din malaman sino ba yung bibigyan namin ng access to the cloud or yung mga ganong dokumento. So far, parang wala pang ganong transition and turnover. Kasi nga, babalik na naman tayo doon sa hindi pa niya ako kinakausap. Ma'am, so you think hindi kailangan yung hearing? Sa akin, may pwede namang di ba sana bago siya nag-conduct ng hearing, pinakilala niya muna yung sarili niya, tinanong niya yung mga tao, ikaw, director from DPWH, anong function mo dun sa building? Ikaw, ano yung trabaho mo? Hindi niya pa ginagawa yun. Tama ba yun? Kung talagang concerned ka, hindi mo dadaanin sa pamumulitika. Kaya nga ito si Senator Nancy, sa press ko na lang yata naglalabas ng sama ng loob. Pero mali pa rin yun. Hindi ba pwede naman siyang lumapit din kay Senator Alan kung si Senator Alan ang ayaw lumapit sa kanya? So dito pala makikita na walang koordinasyon. Then dahil di nakakausap, idadaan sa presscon o kaya sa hearing cum review para mabunyag sa taong bayan ang mga pamumulitika ng bawat isa. Hindi ba lugi ang taong bayan sa inyong bangayan? Bakit kami lugi? Kasi pera namin, pera ng taong bayan, ang ginagamit ninyo sa papapagawa ng building nyo. At pera ng taong bayan ang nagbabayad sa delay
at sa mga revisions diyan sa building na yan. Saan nga ba nagmumula ang alitan ni Senator Nancy Binay at Senator Alan Cayetano? Aba, simulan muna natin noong pang balak tumakbong maging Pangulo itong si VP Jojo Binay, na tatay ni Senator Nancy Binay. Taong 2014 or 2015 ay panay na ang banat nito si Senator Cayetano kay VP Binay. Siya rin ang nagbunyag at nagpahiring patungkol sa di umanong overpriced na Makati parking building na talaga naman nakaapekto sa rating nito si VP Binay noon. So, going back to my experience nung kailan ba nag-umpisa yun? Mga 2015? Na ginamit na yung hearing sa Senado dahil dyan sa Makati Taguig issue. Imagine behind me is Senator Grace Poe, is Secretary Mar Rojas and Vice President Binay and Mayor Duterte. A pusher is in front of them. Grace Poe tells him, stop it. Mar Rojas tells him, stop it. Binay says, stop it. Paano yung akin dyan? Binay says, stop it. Paano yung akin dyan? And then, Duterte says, stop it. Kanino siya susunod? Corruption. No? Grace Poe says, stop it. I think she's sincere. But, bago pa lang sa gobyerno paikutan lang ng mga corrupt. Mar will say, stop it. But they haven't stopped corruption in the last 6 years. They've made a dent, but sa grassroots, sobra. How can Binay stop corruption naman, di ba? I mean, si Duterte, pag sinabi niyang stop it, pati kaming hindi corrupt, pati yung mga nakikinig, etc., natatakot na kung ano susunod niyang gagawin. So, Yun pala, balak pala ni Senator Alan Cayetano na tumakbo bilang vice-presidente. Katambal ang naging katunggali ni VP Binay na si Rodrigo Duterte. O di ba may halong pamumulitika? Dahil sa issue na yon, napabaksak niya ang nangungunang si VP Binay. So nauulit na naman ba ang history? Si Binay ulit ang gagawa ng intriga dahil basta napapabalitang tatakbo ang Binay sa Taguig. Maliban dyan, hindi ba may alitan ang Taguig at Makati tungkol sa transition? Na hanggang ngayon ay hindi pa tapos marisolba. Kami nga mga lawyers, hindi na namin alam noon kung saan ba magsasampa ng kaso, kung ang property ay kasama doon sa EMBO. At the time, nung nag-file kami sa Makati, ang sabi ng Makati ay dapat na daw sa Taguig. Buti na lang na-resolba yun ng Supreme Court at sinabing wala pang tamang transition, kaya ang mga naisampa na sa Makati ay dapat ituloy na sa Makati. Pero ngayon, may issue pa rin tungkol sa bayaran ng amilyar. Hindi mo tuloy alam kung sa Taguig ka na magbabayad o sa Makati pa rin. Di ba napakalaking gulo dahil lamang sa pamumulitika? Kung wala namang issue ng pamumulitika rito, hindi naman magpapag-grandstanding itong si Senator Cayetano. Aayusin ito ng tahimik, titignan ko may mga overpricing, at yun, maaaring marisolba na nang hindi na nagbabangayan sa Senado. Marami ng Which you didn't do sa 2.375 billion, di ba? may may explanation din yan, Yes, Mr. which is Chairman. my explanation din sa 7.3B. Kaya ako sila tinatanong at kailangan kita tinatanong. But the 7 Pero tinatanggi mo kahit na 15 months na sa mesa mo, tapos kung ano-ano sinasabi natin sa numero ngayon. So ang point, Senator Binay, do you want to help or gusto lang guluhin to? Kasi from the start, ginugulo mo pati yung credibility ng aming review Di ba? Sa katandaan natin, hindi naman si Senator Nancy Binay ang nagdidesisyon dito. Hindi niya solong dinidesisyonan ito. Nagkataon lamang na siya yung chairman ng Committee on Accounts, na siya may jurisdiction tungkol sa expenses ng Senado. Kasama na nga itong proyekto ng bagong building ng Senado. So bakit parang si Senator Nancy lang ang pinipin daw ni Senator Cayetano? Kaya tuloy lumalabas, namumulitika siya. Concern ito lahat ng mga senador. Dahil hindi naman si Senator Nancy Binay lang ang nagdidesisyon dito. Kaya nga sa aking opinyon, lumabas dito si Senator Alan Cayetano na napaka-ungentleman sa isang babaeng katulad ni Senator Nancy Binay. Ano ba yung mga words na mga ginamit niya? Nabuwang ka na, day.
Lourdes ang pangalan mo at hindi Marites? Yung issue, guguluhin yung issue. Hindi po ako nga nagugulo, Mr. Chairman. Sa pagpasok mo pa lang, ginugulo mo na yung issue. Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radyo, kung ano-anong paninira, kung ano sinasabi mo sa akin. Sabi mo, may sumasaksak sa likod mo. Di kasuhan mo ng attempted murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa iyo mamaya kung sino yung sumasaksak. Oh, pero hindi ako. Eh, ano kilalaman ko doon is sasabihin mo... Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba akong ikaw? Wala akong sinasabi na ikaw, ha? paano mo sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Taguig at Makati, tapos sasabihin mo may sumasaksak sa likod mo, ano iisipin nila? Pero Hindi sinabi naman ko ba marites. na Alan Peter Cayetano ang Hindi. sumasaksak Pero- sa akin? Parang, di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Ma'am, basta sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Mr. Chairman, can I just hear from DPWH on your end is that nag-e-exist ba yung 23 billion for DPWH? Ma'am, Yes or no? Ma'am, it was in their presentation. Yun lang ko tinatanong ko, Mr. Chairman. Ma'am, nasa presentation nga nila eh. Yes or no lang, can they answer? Sige. Can they answer? On your end, DPWH, nag-i-exist ba sa documents nyo yung amount na 23 billion? Yusek. There is none, Mr. Chair. No, no. Thank you. Sorry, Yusek sorry. Sadain. Ma'am, There is none. excuse me, point. There is none. Order. Paulit. Thank you, Mr. Chairman. I make my point. There's no such paulit- thing as 23 billion sa Paulit-ulit na tayo DPWH. kanina Thank pa you, na Mr. Chair. 21.7 billion. Kabuang Kanaday. Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas, hindi to palengke. Mga salitang hindi dapat namumutawi sa isang honorable. Kung honorable nga. Eto pa, bandang dulo, sinabihan pa niya si Senator Robin. Nakausapin ng asawa dahil nagbilin daw itong asawa ni Senator Alan na huwag siya makikipag-away. Aba, ano yun? May premonition? Kaya yun lamang po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Chairman. Sa napakaganda mong sinabi, pwede ba mag-request, Senator Robin? Total, kumari mo naman asawa ko. Kabilin-bilinan niya pag alis ko ng bahay, huwag ka makikipag-away. Pero maganda explanation mo. Pwede bang tawagan mo at ikaw na magpaliwanag bakit nakipagsagutan ako ngayon? Alam nila na ang pagsasabi ng issue na ito ay matutuloy sa bangayan at mukhang handa si Senator Alan. So ngayon, nagmamagaling si Senator Alan at binabanatan si Senator Binay. At nais ilantad ni Senator Cayetano, Mr. Chairman, ang goal ko lang matapos ang building na to. At Paano nga hindi siya- matatapos 15 buwan yung hindi phase 3 siya sa mesa mo, maging- wala kang ginawa. Meron- Ikaw na nagsabi ngayon, hindi ko alam yon. na inupuan lang ni Senator Nancy ang issue patungkol sa pagpapagawa ng building dahil may letra daw ang DPWH pero hindi man lang ito nagalaw. Hindi ba dapat efforts ito ng lahat ng senador? Pero lumalabas dito na binabato lamang kay Senator Nancy Binay ang lahat ng problema patungkol sa overpricing, sa kabagalan. Dapat na buong Senado ang nag-uusap-usap patungkol rito. Alam nyo, nakakapanghinayang talaga yung pagpapagawa ng building na ito. Tapos mga kagaya lang nila, ang mananahan rito. Mabago kaya ang kagalingan ng mga senador natin kung napakagara ng building ang kanilang uukupahan? Ano ito? Bagong gusali ng Senado para sa mga taong tila walang modo? Hanggang dyan muna po tayo. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan.